natin, ultimo, ang pagbabasa ng Bible, marami pong hindi nakakaalam. Kaya po, sana wag po natin sayangin yung mga talentong ipinagkakaloob ng ating mga guro, ng mga pastor natin, kung paano tayo tinuturuan, huwag po ma-stuck sa atin yung knowledge na yon. Dapat po, dumaloy po yun sa lahat ng ating nakakausap. Huwag po kayong mahihiya na maghayag ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ang pinakamasarap na trabaho dito sa mundo. May nabasa nga po ako na wag po tayong sorry po. May remind na po sa akin, very fresh revelation po talaga ito kanina. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano ang ipapangaral. Pero ito po, yan. May note talaga ako. Purihin ng Panginoon. Sabi po dito sa Juan 6, Juan 6, versikulo 26. Yan po. Sumagot si Jesus. Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. 27 po, huwag ang pagkain nasisira sa inyong pagsikapang makamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sa ano? Ayan. Sorry po. Amen. May tumatawag po, purihin ng Panginoon. Yan po, sabi po sa verse Juan 6, verse 27 po, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan, iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Alam niyo po, ngayon lang po nag-reveal yan talaga sa akin. Hindi ko po talaga alam kung bakit hinighlights ni Lord to. And siguro po dahil nung binuklat na po natin itong people pleaser trap, huwag po tayong mag-impok ng mga papuri na hindi naman nararapat para sa atin. Ang papuri ay hindi po para sa atin. Ang papuri ay sa Diyos. Kaya nga po dapat ang words natin, natutunan ko rin po ito sa mga leaders natin noon na dapat glory to God sa buhay ni Ate Beverly. Huwag totally glory wag totally ang pupurihin sa Ate Beverly. Ang totally pupurihin ako, wag po ganun kasi po nababawasan or natidegrade ang Panginoon. Dapat pinupuri ko ang Panginoon sa buhay mo para makita nila kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa dahil po yun po ang nararapat. Yun po talaga nararapat. Yung iba po, sa tingin ko, ang tingin po nila sa kanilang mga sarili ay mayabang na. I mean, ay magaling na ako. For example lang po ito ha, hindi po naman totoo. Kunyari po, si Pastor Randy, natuto ako sa kanya. After a year, mas magaling na ako sa kanya. Hindi na ako nagtatanong or binabypass ko ng aking pastor. Kasi, magaling na ako marunong na ako magbasa. Binasa ko na to buong Bible. Pero yung anointing, wala naman po sa atin. Meron pong anointing na sinasabi at meron pong Holy Spirit na dapat na inaalagaan po natin. Huwag po yung pride. Kasi po pagka ang pride po ang nag-dwell sa atin, nagtatampo po ang Holy Spirit within us. Dapat po laging humility, humble heart, teachable po tayo palagi. At yun po ang dapat po na isinasa atin po, sinasa isip, puso at gawa. Kasi pag isip, puso at walang gawa, wala pong nagbago sa atin. Kundi hanggang doon lang po yun. Hindi po tayo nag-grow. Kaya po sa tuwing pinapanalangin ko ang growth po ng bawat isang mananampalataya, yung iba po nagiging stagnant. Katulad po na sabi ni Nanay Andrea, sabi niya po, lagi po siyang yung Sunday is nire-reserve niya kay Lord. At sabi ko nga po dito, ni-remind po sa akin ni Lord, isulat mo to. Lagi kang asa simbahan, ngunit walang nababago sa'yo. Kapatid, that is people pleasing. Napakasimple lang po, binabalikan ko lang po yung aral ni Pastor Randy, na sabi nga po dito,
sa unang people because God wire us to have a relationship. May mga relationship po tayo. Katulad po nito sa ministry, may mga relasyon tayo. At each of us carries a desire to be loved. Siyempre, gusto nating mahalin tayo ng tao, gusto nating i-value tayo ng tao, at gusto nating i-appreciate tayo ng tao. Kaya kahit hirap ka na, ipagkakaloob mo pa rin yung hinihiling nila dahil pinipis mo sila eh. Katulad sa simbahan, ay magsisimba ako kasi kailangan niya ako doon. Magsisimba ako kasi pinuntahan ako dito. Hindi po ganoon ang dapat na ugali ng Kristiyano. Pupunta ako sa simbahan, hindi para magpabongga ako doon, hindi. Pupunta ako sa simbahan para purihin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, at may hininga pa ako. Ganon po ang tamang pag-iisip. Sabi nga po dito, yung longing for the belongings. Diba? Yung mga belongings po, na kay Pastor Randy lang po tayo ha, nagbabalik pa lang po tayo. Yung desire natin na fit in and feel connected to others. Kasi yan ang wala ako noon. Kasi yung lumang Beverly is, sorry ate, pero ikaw lang talaga naisip ko. Yung lumang Beverly, barkada ng buong Gabaldon. Pero ang Crystal nandun na sa bukid kasi hindi ko kaya sabayan dahil nga magkaiba kami ng ugali ng ate ko. But then, always ko pinagpe-pray ang ate ko na, ay, idol ko to. Idol ko tong ate ko na to kasi hindi ko nagagawa yung kilala niya lahat ng may sasakyan, yung manliligaw na ate ko, pila-pila sa bahay, yung inuman kung saan, hindi ko nga alam kung saan yung mga gala. Pero yun yung naisip ko lang ngayon na ang gulo pala, wala palang pahinga ang ate ko kung saan-saan sila gumagala. Pero, ang daming sasayang pera, relasyon ng mga magkakaibigan. Kasi, andun yung inggitan eh. Dahil gusto mong ma-please sila, nawawala yung interest natin sa buhay na ganito. Alam niyo po ba, mas masarap ang buhay natin, payapa tayo sa buhay ng Panginoon. Yung buhay natin po ngayon, alam niyo po ba, napakapakinabang. Sabi po, iniremind na naman po ako ni Lord, purihin ng Panginoon. Sabi po sa Mateo 25, chapter 25, verse 21, tayo po ay pinagkatiwalaan. Sabi po dito, sa kwento na yon, yung tatlong pinagkatiwalaan ng 5 ginto, 5 ginto, at 2 ginto. Parang ganun po yata yun eh. So, yung kwento po na yun, hindi lang po yung tungkol sa pera. Tungkol din po yan sa mga talentong pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Pero kapag ang inisip natin, magaling akong magluto, kaya maraming bibili sa akin, hindi natin in-acknowledge the Lord. Pride na po yun. Katulad po ng ginawa, for example lang po ha, gagamitin ko po ang sa buhay ni Nanay Andrea. Excuse me po, ang sabi po ni Nanay Andrea, glory to God kasi dumadami order. And hindi po siya nakakalimot magbalik. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya kami ng Ayan, tuloy na po natin. Baka may tumawag. Yan, sorry po, may tumawag ulit. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, yung kalaban, medyo tumatalsik po sila. Kasi alam ko marami tinatamaan. And purihin ng Panginoon, hindi po tayo dyan hihinto. Sinabi po sa Mateo 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuti kong lingkod. Bakit ho kaya sinabi yun? Kapatid, narito ka ngayon at sinasabi ng Panginoon sa iyo, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika. Samahan mo ko sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng sa akin malaking halaga. Hindi po, it's not just yung ginto. Ito po ay yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano po yun?
ang magaganda nating boses. Yan, purihin ng Panginoon. Hindi po ganun kaganda ang boses ko, pero ang sarap po magpuri. Ang sarap pong kumanta sa Panginoon. Ano pa po yung may magagandang boses na hindi ginagamit. Kanino mo gagamitin yan? Diba? Purihin ng Panginoon sa nagpapagamit sa Diyos. And I really appreciate po yung mga kabataan na pumupunta kahit stress po yung mga kabataan sa school, pupunta pa rin sila, magpa-practice pa rin sila to glorify God. Ikaw kapatid, anong talento mo? Ang talento mo ba, ang altar mo sa pagluluto katulad ni Nanay Andrea? Ang talento mo ba, ang altar mo is yung bibig mo kasi meron kang words of encouragement? Alam mo kapatid, huwag puro sarili natin iniisip natin. Dapat kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gamitin natin yan para magamit natin ito sa kapurihan niya, hindi para purihin ka. Tanggalin lagi ang isipan ng pleasing. Sabi nga po sa Galatians 1:10, bakit ko sinasabi sa inyo to? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ay sa Diyos. Narinig niyo po ba? Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang mabigyan ng lugod ng tao? Hindi. Sabi niya po, binigyan din po ng Panginoon na hindi. Kung iyan talaga ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Purihin ng Panginoon sapagkat tayo mga alipin. Tinatanggap po natin tayo makasalanan. Sapagkat ang pag-accept natin na tayo makasalanan, tayo alipin ng Panginoon, nagagalak ang Diyos dahil tayo sumusunod. Hindi lamang tayo basta nagbasa, hindi na tayo basta inunawa, lumabas sa ating bibig. Kaya po, alam nyo, pag nananalangin ako, hindi na po ako sanay, nasa utak lang. At kapag nananalangin po ako, especially prayer warriors, all glory to God, nakaluhod po ako. Kahit nangangalay na po yung tuhod ko, kahit na po nangingimi, ang gagawin ko lang po, luluhod ako ng mataas. Pagka ngimi na po, luluhod pa rin ako nakababa. As in, nakaluhod pa rin po ako. 1 oras po yun. Purihin ng Panginoon. Dahil tinuruan niya po ako ng tamang way of prayer. Kasi parang iba po yung alam mo na nagawa mo yung the best. Alam mong nagawa mo yung dapat at nararapat. Hindi yung tira-tira. Katulad po sa prayer, ang isa po natutunan ko, huwag yung inaantok ka na saka magdadasal. Kasi pag inaantok ka na, alam niyo po yun, tulog ka na. Hindi po napipis ang Lord dyan. Kaya po sabi nga dito sa lesson ni Pastor Randy, whose approval are you living for? Kanino po ba dapat tayo nagpapa-approve? Sa tao po ba o sa Diyos? Nagbalik tanaw lang po tayo yan ha. And sabi po dito, God wants us to be how God designed us, who we are. We are unique. Rebuking is a sign of love. Sino po nag-agree? Say type amen po sa lahat ng nagsasabing ang rebuking ay pagmamahal. Kung sino man po ang uma-agree, just type amen. How do we accept rebuking? Paano nyo po tinatanggap ang rebuke? Paano? Ay, nirebuke ako ni Pastor Randy, ayoko na nga umaten. Sorry, Pastor Randy, ikaw talaga sample ko. Nirebuke ako ni Nanay Andrea. Ang sakit niya naman magsalita, parang hindi naman siya dumaan sa ganitong sitwasyon. Di ba? Siguro, kailangan natin i-twist yung utak natin eh. Ay, nakita niya yung pagkakamali ko. Ay, mahal ako ni Nanay Andrea. Di ba? Kailangan tanggalin natin yung negative thinking. Let's be positive. Always be positive because Christian living is a positive life. Kailangan sa ating makita mga Kristiyano na masayang maging Kristiyano. Kahit durog ka na hindi ka pwedeng magpakita na nalulungkot ka. 'Di ba? Kahit walang-wala ka na hindi mo pwedeng pakitang wala ka kasi paano makikita sa atin na we are Christian kung hindi naman tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon na siya magpo-provide. 'Di ba? Dapat sa ating mag-manifest po 'yun. And we need to encourage. Encouragement is absolute essential to your spiritual health and development.
sabi po din yan, natakal ni Tatay Pastor Randy and si Nanay Andrea, natakal din po nila yung fear of disapproval, fear of rejection, the desire of acceptance and approval of others, longing for belongings, yan yung mga talagang kailangan meron ka para yung mga tao lalapit sa'yo dahil meron kang ibibigay. Ang sakit kaya po nun, na gusto ko lang ng tao dahil may pera ka. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kristal. Masakit po yun. Pero alam nyo po, kung titingnan nyo yung way ni Lord, kristal, tinatanggal ko lang yung mga hindi totoong tao sa buhay mo. Kristal, ang mananatili lang sa iyo is yung gusto kong manatili sa buhay mo. Anak, huwag kang masaktan. Tinatanggal ko lang yung mga nanloloko sa'yo kasi hindi sila totoo sa'yo. Mas kilala kita. Precious ka sa akin, anak. Ayokong sinasaktan ka ng ibang tao. O, di ba? Ang sarap sa buhay. Ang sarap tanggapin na, Lord, hindi ko nakuha yung benta na yun. Lord, bakit hindi sa akin? Lord, mas kailangan niya. Ganun ka na. And then, kapag may benta yung kapwa mo, uy, may benta siya. Glory to God. O, di ba? Naiiba yung thinking natin. Sabi nga, magsaya ka kung nagsasaya sila. At tayo makiramay kung sila'y nalulumbay. I-practice po natin yan sa buhay natin. Sabi po dito, the Bible give us command to be considerate to the feelings of other and allow greater freedom. O, may kalayaan po tayo na i-considerate yung feelings ng tao. Kunyari, si Ate Beverly, nagkaroon, sorry, pero ang pumasok po sa isip ko, sample po si Ate Beverly. Sorry ate, twice na wala na baby. Hindi po yung magandang balita. Pero nakikita ko sa ate ko, she stand always. Not because of herself. Kasi alam niya na God has a better plan. Hindi lang po isa but twice. Masakit po yun para sa pamilya po namin, especially to my sister. Pero, she always hang Jeremiah, I have a plan for you. Not to harm you. Diba? Kaya, hindi po ganong kadali ang sumunod sa Panginoon. Pero andun po yung process. Yung proseso na may gusto pang ibigay sa iyo ang Panginoon na mas malaking plan. Kaya ito po, ang natakal po ni Nanay Andrea naman po, yun po yung mga natakal ni Pastor Randy to refresh yung mga hindi po naka-attend. Kaya po, kung may time po kayo, wag po ninyo sasayangan yung mga opportunity na umattend sa mga spiritual na ganito kasi po nakaka-imboost po siya ng encouragement and yung mga testimony po, alam po ninyo, ang testimony yan nakakapagpalakas sa buhay ng bawat isa. Sorry ate, pero na-remind lang sa akin na hindi madali. Akala kasi nila ang dali ng buhay mo, ang dali ng magdasal ka na magdasal, pero purihin ang Panginoon kasi andun yung kalakasan. Not to please people, but to please God kasi she trusts God kung anong plano niya. At purihin ang Panginoon sa buhay ni ate kasi lumalakas kami because God is to have a better plan to us. At hindi po yung para i-harm kami. Kundi meron pa pong nais na gawin ang Panginoon sa buhay ni ate. Baka may mga circumstances na kailangan po ma-break namin. Hindi pa po namin alam. But we are trusting kung paano po kami hinuhulma ng Panginoon. Kasi tayo po ay dinadalisay ng Diyos sa apoy. Kasi gusto niya pong maging puro tayo. May magandang plano ang Panginoon. And ang ating mga sarili ang nagiging altar. Sabi po din nila dito, the danger of people pleasing. Ano po ba yung danger? Diba? It's a warning. Number 1, people pleasing will cause me to miss God will for my life. Yun po yung sinample ko kanina na
hindi po natin nakikita yung magandang plano ng Panginoon kasi kalooban natin ang sinusunod natin, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. People pleasing prevent my faith from growing. Wala akong pera ngayon, mangungutang nga ako sa Bombay. Hindi ka nag-antay. Na huwag ka umalis na sa pwesto mo, gumawa ka lang ng mga items mo kasi may hihinto dyan biglaan at ibibenta dahil pinarating ng Panginoon sa pwesto mo. Eh wala ka, nangungutang ka sa Bombay, wala na. Wala na yung magandang plano ng Panginoon kasi nagkulang ka ng faith. Kasi yung gusto mo ang ginawa mo, hindi yung will ng Panginoon. Nakukuha po ba, mga kapatid? Just type amen po ha. And dito po sa number 3, people pleasing lead me to other sin. Totoo po ba? Kasi po sa akin, katunayan po na kapag yung kagustuhan ko ang isang susunod, so nagkakasala pa ako sa Panginoon. People pleasing cause hypocrisy. Ito po yung natakan ni Nanay Andrea. Para kang may maskara, plastic, balimbing, masakit na katotohanan. Pero yan po ang totoo. Magpe-pretend ka meron kang kayamanan, tapos hanggang sa ikaw may hirapan, di ba? Manlilibre ka, wala ka nang pera. Pag uwi mo, wala pala kayo sasain. Yung sakto lang, yung kaya mo lang. Huwag kang people please, huwag kang magpaka-ipokrito. Kung wala, sabihin mo yung katotohanan, ay wala po ako sa ngayon eh. Pasensya na po kayo. Gusto ko man po magbigay, kaya lang wala po ako sa ngayon, di ba? Kaluwagan yung both side, pero hindi ka nagsinungaling. Kasi naglilid ka pa ng kasalanan eh. Nagkakaroon ka pa ng kasalanan sa pagsisinungaling, di ba? And the last topic po ni Ate Beverly last week po is yung people-pleasing silence my life message. Silences my life message. Ang biggest sample po dito is media. Excuse po. Marami pong nananakawan ng GCash because of media. Akala nila maraming pera yung tao na yon. Kasi sa media masaya, may pinopost na kung ano-ano. Pero yung totoo pala hindi kanila yon. O, di ba? Yun yung mga sometimes na hindi katotohanan dahil ikaw ay nagsisinungaling, di ba? And ngayon po, mga kapatid, ang ating topic, how to break free from people-pleasing trap. Oh, yung tinakil po natin na yon, ito po ang ating pagbubulay-bulayan mga kapatid. How to break free from the people-pleasing trap. What is the cure for approval addiction? Saan po ba tayo addict? Number 1, cellphone. Number 2, yung panonood. Talaga number 1, cellphone na po eh. Number 2, ano pa po bang naging addiction natin? Yung pagtulog na sobra. Ako po, yun ang problema ko. Instead na gumising ka na madaling araw, magbabasa ng Bible, hindi. Minsan mamaya na, manyana habit. Yan. Purihin ang Panginoon kasi nababawasan ng paunti-unti. Not totally, hindi po ako perfecto, pero nababawasan na yung manyana habit ko kasi ina-arrange ni Lord. And maraming salamat sa prayer warriors kasi yung alas 2 hanggang alas 3 wala na akong gagawin. Alam na ng mga kasamahan ko yan dito sa compound namin. Alas 2, sarado kwarto ko, sarado kubo ko. Walang manggugulo sa akin. 2 to 3, yan ang oras ko. Huwag niyo ako guguluhin ng oras na yan. And purihin ng Panginoon, pati mama ko, pagkagabi, hindi na rin ako ginugulo yung oras sa 2 to 3. Pag alam niyang nasa prayer warriors or nasa prayer ako, nasa essence of prayer ako kasi hindi ako sumasagot talaga kahit anong tawag nila sa akin kasi nawawala yung intimate relationship eh. And hihingi na lang ako ng pasensya later on kapag yung natapos ko na yung prayer. Kasi alam ko na ayokong magkasala kay Lord. Hindi ako nagpe-pray dahil kay Ate Beverly. Hindi ako nagpe-pray dahil kay Pastor Randy, kay Tatay Danilo, kay Nanay Andrea. Nagpe-pray ako kasi yun ay commitment ko kay Lord. Hindi ko yun commitment sa tao.
And how do we break out the people pleaser prison? Kasi po, ang sabi po dito, since the prison is mental, nasa isip po yan eh, not physical. Hindi naman po, kasi malaya naman tayo nakakagalaw eh. Pero kapag ang thinking natin, kailangan natin sumunod sa tao na yun, ang kailangan po nating baguhin, yung way of thinking natin. Palayain po natin, hindi po tayo, wala po tayong amo. Wala po tayong kailangang i-please na pastor. Wala po tayong dapat i-please na tao. Maging anak mo man yan or magulang mo. Pagdating sa conviction ni Lord sa buhay natin. Hindi ko, wag nyo po, ako yung, wag mali po yung thinking natin ha. Hindi ko sinabing bastusin natin ang magulang, wala pong ganun. Ang ibig ko lang po sabihin, kung may conviction si Lord na gawin mo ang tama at nakikita mong may mali, something wrong to your family, huwag mo silang babastusin, but just walk. Walk the talk. Yan, purihin ng Panginoon. Kung ano yung nababasa mo sa Bible, may niremind po sa akin si Lord, purihin ang Diyos. Walk the talk. Exodus po. Pastor Randy, pa-help naman po. Exodus. Walk Exodus, the ano? talk. Nireveal sa akin ni Lord yung kanina. Exodus 23 to verse 2 po. Exodus 23 verse 2. Ang sabi po rito, huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. 3 nga po. Ang 3, ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Randy. Naisip ko lang po, kasi minsan dahil sa awa, nawawala po yung thought. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Minsan, pag ginagamit natin to, kay Ate Beverly ko narinig yun, ang pinakasinungaling ito. Kaya wag puro puso kristal noon because of hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ng mga kapatid na ako pa rin ay patuloy na nalangin na magbago si Rogelio Yadaw. Pero ngayon po, hati na. Hindi ko po totally sinasabing puro ito. But, thank you sa wisdom ni Lord. Andun po yung pahayag na may pinapagawa pa ako sa'yo, Kristal. And lalo pong nami-maintain na sa akin ka mag-focus, wag sa distraction. Ito ang inuutos ko sa'yo, Kristal. Ito, napakalinaw. And alam nyo po, purihin ng Panginoon kasi nawawala na po yung hatred. Alam nyo po yung, pag may gumagawa ng mali sa'yo, purihin ng Panginoon kasi nakikita mo yung way ng kalaban eh. Kung paano nila ginugulo yung magandang plano ng Panginoon. At ikaw bilang mananampalataya, because you are walking what you are teaching, kailangan sa'yo mag-manifest bago mo ituro. Sabi nga po ng isang pastor natin, ang bata kahit anong turo mo, hindi yan matututo. Pero ang mga mata niyan laging nakatingin sa'yo. At purihin ng Panginoon kasi pag sinabi mo na huwag kang kumain ng mga junk foods pero ikaw kain ka ng kain, palagay mo susundin ka ng bata. Kaya let's change our mindset kung paano tayo mag-isip. Sabi nga po dito, the Bible words for this mental shift is repentance. Once na tayo nagkasala, tayo humingi ng kapatawaran. Pero yung kapatawaran na katotohanan po mga kapatid, wag po tayong plastic. Wag po tayong yung balimbing na sa harapan ng mga pastor, sa harapan ng mga kapatid, wala akong kasalanan. Kapatid, meron man o wala, tandaan mo, may Diyos na nakakakita. Hindi si pastor ang magsasabing wala kang kasalanan. Hindi si Ate Beverly ang magsasabing wala kang kasalanan. Kasi may Diyos na nakakakita. Ang nakita lang nila, yung sinabi mo. Paano kaya yung side ng iba? Di ba?
Kaya don't judge the book by its cover, sabi nga po. Kaya we need to repent. Talaga pong as in, kapag ka humingi tayo ng tawad, meron po bang humingi ng tawad, ginawa ulit? Tas ginawa po ulit, tas ginawa. Nananadya po ang tawag doon. At mahiya naman po tayo sa Diyos na nagbigay ng salvation po sa atin. Kung we take it seriously, mabigat po ang salitang repent. Mabigat po ang salitang repent. Kaya we need to be serious sa ating ginagawa. Kapag ka naglinis po tayo ng bahay, for example, linisin natin hanggang kasulok-sulukan, hindi yung nakikita lang po ng mga mata. It's just an example how we think. Baguhin natin ang ating pag-iisip. At ang sabi pa po dito, we break free from the pressure to conform by having our thoughts transformed by God. And sabi din po, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. I-change po natin ang ating isipan sa makagmundong isipan sa spiritual. Yung dating basura ang buhay, naging preacher. Yung mamamatay tao, naging preacher. Yung, sino po yung pastor? Yung prosecutor? Yung prosecutor natin, siya pa yung pinakamaraming nasulat sa Bible. Apostol Pablo. Apostol, thank you, pastor, si Apostol Pablo. O, di ba? Ang ginagamit ng ating Panginoon, yung mga, sabihin natin na mga dating mamamatay tao, yung pastol lang si David, di ba? Ang ginagamit ng Panginoon, pinapakita niya, once na sumunod ka sa akin, ikay ay matatanyag, hindi dahil sa iyong katalinuhan, bagpos dahil sa aking kapangyarihan. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa mga handang magpagamit sa Panginoon, tayo ay mag-iiba. Magta-transform talaga yung buhay natin. And my example again, my Ate Beverly, my favorite idol. Hanggang sa pagpe-preach. Dati ayoko, alam niyo na po ang pag-iwas ko sa pagtuturo ng ganito. Alam po yan ni Pastor Randy, ni Tatay Dan, na hindi po ako si Ate Beverly. Iba ako, hindi ko kaya magsalita. Pwede ba, Pastor, sa likod lang ako? Pwede ba ako yung presider lang? Pwede po ba, Pastor, ano lang ako, kung pwede nakatago ako sa kortina, yung hindi ako makikita. Pero no, kapatid, once na God has a plan for you, kahit anong talikod mo pa dyan, kahit anong takbo mo dyan, ngayon po, purihin na ng Panginoon, nakagraduate na po ako sa leadership equipment. Purihin po ang Panginoon dahil po tayo ay nagpapagamit. And hindi ko po akalain na matatapos ko yon. Dahil po, first week pa lang po, purihin po Panginoon, Pastor Randy, sa inyo ko lang po na-share. Hindi ko po sinishare sa iba kasi hindi naman po ako mauunawaan ng iba. Ano ba yung leadership na yan? Lagi ka lang naman gabi umuwi. Hindi po. Naiimbos po yung spiritual natin. Yun nga po sa pagkain na hindi nauubos. Yung pagkain po na yun, alam niyo po, balot na balot po tayo ng makapangyarihang banal na dugo na hindi po natin nakikita katulad ng Epeso. Ang ating mga kalaban ay hindi nakikita. Purihin ang Panginoon kasi nagmamanifest po yung mga prayers natin. Alam niyo po ba, although takot ako mag-drive kasi ilang beses na ako muntik ma-aksidente, pero andun pa rin ang protection ng Panginoon. Why? Because we have God. We have God in our life. Sabi ko nga po noon, takot ako mamatay. Pero ngayon, may kapanatagan. May kapanatagan and kontento. Pero sabi nga po, huwag kang maging stagnant. Iba po yung kontento sa stagnant. Ang stagnant po, nagiging bonsai yan. Hindi po yan lumalago, hindi po yan lumalaki. At purihin po ang Panginoon dahil napakarami pong malago ng mga Kristiyano dito sa ministry. Ikaw yung kapatid. Dahil hanggang ngayon, you're still attending in this ministry. Purihin ang Panginoon
Dahil hindi po kayo nag-i-stay because of Pastor Randy, because of Tatay Dan, because of Nanay Andrea, because of Ate Beverly. Nag-i-stay ka dito because you want God to be pleased. Purihin po ang Panginoon. And sabi po dito, sa Tagalog po na binasa ko kanina, Roman 12 verse 2 po. Roman chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip. Hayaan niyo siyang baguhin ng Diyos ang inyong iniisip upang unawaan ninyo ang kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sino po ba dito yung marunong magbasa ng Bible na noon? Basta binasa lang parang libro. Pero ngayon, pag nabasa ka ng isang verse lang, ang daming paliwanag kaagad. Ang lalim kaagad ng binasa mo. Ay, gusto ko to. Napakalalim, tumutusok sa puso ko. Why? Because you have Holy Spirit within you na ipinagkaloob ng Panginoon. At yan, kapatid, ang alagaan mo. Kasi yung mga baby Holy Spirit sa mga puso natin, kailangan niya pinapakain ng gatas. At Holy Bible din po ang kailangan magpakain yan. Natatanda ako, sabi ni Pastor Randy kay Ate Pabrin, Ate Pabrin, malusog ka. Kumusta naman? Nalala ko lang po, kumusta naman yung spiritual mo? And glory to God, malaking, I know Lord, Ate Pabrin, malaki na ang ginroth mo. Gustong, si Lord po yun ha. Si Lord po nagsabi yun na, nag-grow ka na. Because you know to control. Pero wag kang mag-stagnant. Hindi lang po para kay Ate Pabrin yun. Para sa atin yun. The more we know how to shut up, kung paano po tayo kaya natin i-control yung mga lumalabas sa ating bibig, the more you are powerful. Sabi po yun ni Lord. Kasi, di ba kapag po tayo may good relationship with God, alam niyo, pag may problema tayo, hindi tayo magsasabi sa tao. Agad-agad. Yan po isang tinuro sa akin ni Lord. Learn to shut up. Learn to be silent. Try to ask God, anong aral, Lord? Anong aral na to? Tapos magbubuklat ka sa Bible, tapos mababasa mo. Ganun po ba? Para kang tanga. Alam mo yung sasabihin nila ng iba, baliw na to si Crystal. Pero hindi. I know na kinakausap ako ni Lord because sinasagot niya ako. Diba? Because of Holy Bible. Mayroon kasi kaming intimate relationship with God na hindi alam ng iba. Kaya kapatid, ang sabi po dito, so what does God, kung anong ginagawa ng Panginoon na baguhin ang ating pag-iisip, the answer is the truth. Kasi yun yung katotohanan. Cultural lies conform us, but eternal truth transform us. Kasi yung mga tao, ang gusto nilang paniwalaan is yung puro magagandang bagay lang. Sample. Ang biyaya lang ng Panginoon, blessing. Pero hindi nila alam na ang biyaya rin ng Panginoon ang rebuking. Mas masarap marinig. Bibihira po ang mga taong nagsasabi sa atin ng katotohanan na, Crystal, mali ka na. Crystal, hindi yan maganda. Crystal, ang plastic mo. Ate, ang gahaman mo na. Ate, gahaman ka. Pero hindi ka nasasaktan because you know the truth. Hindi nila nakikita yung nakikita mo. Hindi nila nakikita yung pinaghahandaan mo. Dinidisiplina lang natin ang ating sarili, pero ang tingin nila, nagbabago ka na. Hindi ba pwedeng may sarili akong desisyon? Kasi malaya naman tayo eh. Pero ang tingin nila, nagbago ka. Kailangan mo ipakita yun. Not totoo. Hindi kailangan mo magganyan. Ipakita mo sa gawa na hindi ako nagbago. Ako pa rin yung ate mo. Kaya lang, may mga changes tayo na tinatapyas si Lord. Kasi,
Hanggat hindi ka natututo sa aral na to, paulit-ulit yung cycle na yon. Hindi ka mag-move forward kasi ayaw ni Lord. Hindi ka hayaan ni Lord na mag-move forward or ma-shortcut ka. Kahit anong ikot-ikot mo yan. Katulad nga nito na iniiwasan ko mag-preach. But then, here I am. All glory to God. Kasi hindi ka papayagan ng Panginoon na eto ang plano ko sa'yo, dito ka. So here I am. Kasi I obey God. Hindi po madali. Kaya, sobra pong, I really appreciate all the leaders, pastor. Behind this screen, hindi niyo po nakikita ang saksak, ang puso. Nakangiti lang yung mga yan. Pero may hina-high blood. O, nakita niyo si Tatay Danilo nung last. Mga nakangiti lang yan. Pero may pinagdadaan si Pastor Randy sa asawa at anak niya. Ang lalayo nila. Na isa-sample ko lang po purihin ng Panginoon sa mga buhay ng mga pastor na to. Kasi I really appreciate little things because of God. I appreciate butterfly. I appreciate clean water. I appreciate clean air. Why? Kasi wala na po nag-appreciate sa mga simpleng ginagawa ng Panginoon na napakalaking part ng buhay natin. They want to please people. They don't want to please God. Hindi na nila inaalagaan ang mundo. Bakit po tayo nagkakaroon ng ganitong desire? Because of prayer. We realize because of pandemic, nabawasan ng pollution. At kapatid, huwag mong kakalimutan, nalalapit na ang araw. Stop lang ni Lord, kaya niya ulit mag-pandemic. Kaya ang katotohanan, masakit. Pero once tinanggap mo, makakalaya ka. Kaya, magpasalamat po tayo sa mga nagre-rebuke sa atin. Dahil yun po ang totoong pagmamahal. Blessing po ang mga tao nagre-rebuke. But be considerate po sa feelings. Pwede po tayong magsabi ng katotohanan na hindi nakakasakit. With compassion, with love. At sabi din po ni Jesus famously said, the truth will set you free. Yan po ay nakalagay sa Luke 6:27. Ay, sorry po. Sa John chapter 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na makakapagpalaya sa inyo. Kapatid, yung pinapangarap mong makasama habang buhay, hindi ka pala mahal, di ba masakit? Pero once na tinanggap mo na hindi siya ang para sa'yo dahil may better plan si Lord sa'yo, yung pala nasa ministry ka, lalaya ka sa sakit. Kasi tinanggap mo na. Kaya we learn, kung ano man mapagkakamali, hindi yung sayang. Basta makuha natin aral. Walang sayang, kapatid. Walang sayang na oras. Kasi ayaw mo umalis sa cycle na yon. Face the consequence. Be responsible. And ang number one po na kaparaanan how to break free from people's trap, I remember that even God can please everyone. Diba? Sabi mo nga dito, at every sporting event, fans on each side pray for their team to win. In every election, voters each party pray for their candidate to win. Someone is always disappointed. Someday, farmers are praying for rain, while children are praying for sunshine. Diba ang gulo? Others day, some people pray for snow, while others pray for no snow. The list could go on and on. Totoo naman eh. Ano ba yan ang init-init? Sana umulan. Ano ba yan? Ulan ng ulan. Sana uminit. Diba? Nalito ng Panginoon. Kaya, laging may disappointment. Pero, learn from our mistake. Sabi nga po dito, even God can please everybody. Only a fool will try to do what even God can do. It is impossible to make everyone happy at the same time. Kaya kapatid, kung minsan man tayo nasasaktan, hindi yun gusto ng Panginoon. But learn from our mistake.
At kung twice na nangyayari yun, huwag mo nang pangatluhan. Sabi nga, sinasadya mo na kapatid yung kasalanan mo. Hindi natin mapiplease ang lahat ng tao, kaya magpakatotoo na tayo. Basta alam mo lang kapatid na nasa leading ka ni Lord. Huwag kang maging bastos sa magulang mo. Pero, hindi masama mga tuwiran kung may nakikita ka na hindi nila nakikita. Kasi, may point of view ka, pero kailangan mo i-work out yun. Kaya, accept the rejection. Yun yung isang pinakamasakit doon. Pero pag nasanay ka na, tinatanggal ni Lord yung mga stress. Kaya kailangan laging may prayer. Kaya kailangan always meron tayong Holy Bible na binabasa kasi it strengthen us, not only our heart, but our mind to be still, to be disciplined, to be shut up your mouth and just work. Hindi yung salita ka ng salita, ngawa ka ng ngawa, walang nangyayari. Sabihin mo mayaman ka na ikaw lang, pero yung mga nakapaligid sa'yo, naghihirap pa rin. Hindi ka mayaman kapatid, mayabang ka. Sorry po sa word, pero yun po sabi ni Lord. We need to be a good leader. We are not good teacher kung tayo ay salita lang ng salita, ngawa ka ng ngawa, wala ka namang application. Wala naman nagbabago sa buhay ni Crystal. Bakit ako pupunta sa simbahan niya? Wala naman nagbabago. Aya ng aya. Kanta ng kanta. Wala naman nakikitang pagbabago. Sadlak pa rin naman sa hirap. 'Di ba? Pero, purihin ang Panginoon dahil pagka nakita ng mga tao, uy, wow si Crystal oh. Wow si Beverly oh. Wow si Ate Sabrine. Ang lalim na. Ay, hindi na mapagpatol si Nanay Andrea. Bakit kaya? Ay, kasi maka-Diyos yan. Ang sarap po. Ang sarap po na napupuri ang Panginoon dahil sa ating mga gawa. Purihin ng Panginoon. Sabi pa po dito, even if you could make everyone like you, kahit na kaya po natin magustuhan tayo ng lahat ng tao, it would be a good, hindi po maganda idea kasi pag na-disappoint ka, alam niyo po yung gumawa ka ng 99% ginawa mong tama, pero yung 1%, yun na lang nakita nila. Hindi na nila nakita yung kabutihan. Yun po mag-lead ng disappointment sa kanila. It would only mean you that you are no conviction you deeply believe in and no principle you are willing to stand for. Wala kang pinagdalabang kasi you need to please them. Kapatid ko, nakikita mo ng mali. Sabi nga po kanina sa Exodus na yan, ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Diba? Kung nakikita mo naman yung katarungan ay hindi na naya-apply, kapatid, something wrong with you. Kailangan yung totoo pa rin ang mangingibabaw. Maging patas tayo dahil ang Diyos ay patas. Walang tinatangi ang Panginoon, pantay-pantay tayo. Ikaw, ako, lahat ng pastor, leader, pantay-pantay yan. Pero may anointed ang Panginoon. At ang bawat isa ay may leader. Di ba, binigyan nga tayo ng Panginoon ng hari noon eh. Kasi hiniling ng mga tao. Pero kung tutuusin, meron tayong Diyos. Kaya napakabait ng Panginoon. Purihin ng Panginoon dahil hinangad pa rin ng mga tao na magkaroon ng hari. Kaya nagkaroon sila ng hari. At yun nga po ay yung si Saul na pinalitan ni David na naging isang pastol ang pinalitan. Di ba? Ang bawat bansa may leader. May president. Kaya tayo, magpasakop po tayo sa ating mga pastor and leader. Give them the respect that they deserve. Pero, meron kang wisdom kapatid kung hanggang saan at kung tama pa ang tinuturo sa atin ng leader natin. Kasi may kanya-kanya po tayong Bible na binigay ng Panginoon kung tama pa ba ang tinuturo ng mga leader natin. May sarili kang pag-iisip kapatid. Kaya hindi kung ano yung sinasabi ng leader natin, you need
to realize or your mindset mo na may sarili kang pag-iisip. Talk with God. Tama po ba yung tinuro niya sa akin? Hindi, nainggit lang po yung pastor na yun sa akin eh. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. At ang sabi pa po dito, Jesus said, "Woe to you when all men speak well of you." Sa Tagalog po, 19, Luke 6:23. Yan, Lucas po. Let's read. Lucas 1. Lucas 6. Lucas 6:26. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa nila sa kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Di po ba? And nabasa ko pa rin po sa Kawikaan, matakot ka sa pumupuri sa'yo sapagkat may kailangan niya. Purihin po ang Panginoon at nawa po ang bawat isa ay take away. And remember po that even God can please everyone. Kaya, ano pa po tayo? Expect the unexpected and expect rejection. Napakasakit man po. Pero ang rejection, naranasan din po ng Panginoon yan. Hindi lang po minsan. Si Pedro, tinanggis siya ni Pedro ng 3 beses. Masakit po yung para sa mahal na mahal ng Panginoon ang kanyang mga disciple. Pero, tinakwil po siya. Pinagsabihan ng Panginoon ang mga disciple na magdasal kayo sa bundok ng Getsemani. Pero pagbaba ng Panginoon, habang siya ay, yung pawis niya, punong-puno yung bugtong-bugto yung pawis niya, yung mga alagad niya natutulog, hindi nagpa-pray. Kaya disappointment, rejection, naranasan din po ng Panginoon yan. Ano pa po tayo na alipin ni Jesus? Alipin lang po tayo, alikabok lang po tayo. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat napakabuti niya. At nawa ang bawat isa po ay may na-take away. And all glory to God. Nawa po ang bawat isa ay maramdaman ang salita ng Panginoon sa Mateo 25:21. At sinabi na sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuti kang lingkod. Nawa ang bawat isa po ay wag pong maging bonsai, wag pong huminto dito. Nawa po ay dumaloy ang salita ng Panginoon and walk the talk. Wala po yata. Naubusan na ng load. Ay, Andrea. Amen. Nalaglag po ba? Crystal? Naputol po ba, sis? Opo. Parang nabitin kayo ah. Naputol. Praise God. Tingnan po natin. Sir Andrea, may message ako sa'yo. Meron po. Salamat. Opo. Sige po Praise God.